Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakahalaga po ng paalaala ng ating mga pagbasa ngayong umagang ito. Sa unang pagbasa mula kay Propeta Isaías, ang pagbasa ay tungkol sa mga dayuhan. Mga dayuhang piniling maglingkod sa Diyos. Subalit, kahit naglilingkod sa Diyos dahil sila'y mga dayuhan, iba pa rin ang turing sa kanila sapagkat sila'y hindi mga Hudyo. Sa ikalawang pagbasa naman, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ito naman ay tungkol sa mga hentil, sa mga pagano. Sila naman ay tinuturing ding hiwalay sa mga Hudyo sapagkat hindi sila sumasamba sa parehas na Diyos. Sa Ebanghelyo naman, narinig natin isang babaeng taga-Kanaan ang lumapit kay Jesus. Aba, itong mga taga-Kanaan naman, hindi lang sila iba sa mga Hudyo o hiwalay sa mga Hudyo, sila naman ay tinuturing na kaaway ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, wala dapat pagkakataong makipag-ugnayan kung sino mang taga-Kanaan. Itong tatlong ito ay mga kwento ng mga taong nasa labas ng pananampalataya ng mga Hudyo. Or we can call them outsiders. The first reading, the second reading, and the gospel, they all talk about outsiders. At para sa mga Hudyo, hindi sila importante. Para sa mga Hudyo, sila ay mga outcast. Para sa mga Hudyo, sila ay isinasa isang tabi. Sila ay dinidiscriminate. Pero malinaw po ang sabi ng Diyos sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo ngayon. Kahit sila man ay tinuturing na nasa labas, sila rin ay nasa loob ng pag-ibig ng Diyos. They may consider to be outsiders, but they still belong to God because of His great mercy. Sabi ng Diyos sa unang pagbasa kay Propeta Isaías, dahil ang aking templo ay magiging templo ng lahat ng bayan. The temple will be for all nations. Not only for the nation of Israel, but for all nations. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa mga Hudyo, sa bayang pinili ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, kahit doon sa mga tinuturing na nasa labas, o malayo sa Kanya, o malayo sa atin. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat, at si Jesus ay para sa lahat, hindi ba dapat ang pag-ibig din ng isang Kristiyano ay para sa lahat? Meron po akong kaibigang artist na pari, si Father Pong del Rosario. Siya po ay sumakabilang buhay na last year. At minsan po, nung batang pari kami, isang Pasko, nirigaluhan niya po ako ng kanyang painting ng Last Supper na medyo modern. At kapag nakita niyo po yung painting ng Last Supper, ay napakahaba po ng braso ni Jesus. No? Hindi natural. Pero napakahaba po ng braso ni Jesus na nakaganyan. So tinanong ko siya, Father Pong,
Bakit napakahaba ng braso ni Jesus? Simple lang po ang sagot niya. Sabi niya, para mas maraming kayang yakapin. Para mas maraming kayang yakapin. Palagay ko po, ganyan ang braso ng Diyos. Marami ang kayang yakapin dahil ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Kaya naman palagay ko po, ang Kristiyano, habang lumalago sa pagsunod sa Diyos, dapat din po humahaba ang braso. Habang lumalago sa pananampalataya, dapat dumadami ang kaya nating yakapin. Habang lumalago sa pananalig sa Diyos, dapat dumadami ang kaya nating unawain. Habang lumalago sa pananampalataya sa Diyos, dapat dumadami ang kaya nating tanggapin, dapat dumadami ang kaya nating mahalin. Kaya hindi ako naniniwala na habang tumatanda ang isang Kristiyano, lumiliit ang mundo. No. Ang tunay na lumalago sa pananampalataya, lumalaki ang mundo dahil humahaba ang braso, dahil dumadami ang kayang mahalin. Siyempre, we have to take care of ourselves. Kailangan natin mahalin ang sarili, oo. Kailangan natin mahalin ang ating pamilya, oo. Kailangan natin mahalin ang ating mga kamag-anak, oo. Kailangan nating mahalin ang ating mga kaibigan, oo. Pero ang kwento ng pagmamahal ng Kristiyano, hindi pwedeng matapos dyan. Dahil malinaw mula sa Diyos na ang kanyang pagmamahal ay para sa lahat. God's love is also for those who we consider to be outsiders. And so the love of a Christian should also be for outsiders. We love ourselves, yes. We love our families, yes. We love our friends, yes. But we do not stop there. The love of God and the love of a Christian must also love outsiders. Habang lumalago sa pananampalataya, dapat humahaba ang braso. Dumadami ang kayang mahalin. Dumadami ang kayang yakapin. Dumadami ang kayang paglingkuran sa ngalan ng Diyos. Amen.